Ako si Gardo, isa akong magsasaka na nakatira sa isang maliit na baryo, kasama ang aking may bahay na si Lusyang. Halos magkakakilala na lahat ng tao sa aming baryo. Ngunit sa isang malamig na hapon ay may bali-balita na isang mayamang dayo daw ang napadpad sa amin na nagngangalang Rowen at maninirahan sa aming baryo. Hindi rin nagtagal ay napalapit na rin sa amin ang mayamang dayo at itinuring na rin namin kabaryo. Mabait si Rowen at handa laging tumulong sa mga nangangailangan. Nagdaan ng mga araw sa aking mapayapang buhay. Nang isang araw ay bumisita ang aking matalik na kaibigang si Edgar sa bahay namin para magkape sa tanghali. Oh, kamusta naman, Gardo? Maayos naman, kaso lang ang daming namimeste talaga sa palayan ngayon. Oo nga eh, masyadong maligalig ang mga peste ngayong buwan. Nang lumabas si Lusyang para tingnan ang kanyang niluluto. Oh, Edgar! Kamusta ka naman, Edgar? Maayos naman, mukhang gumaganda ka, Lusyang ah. Gumaganda rin ang hubog ng katawan mo. Hindi pa ba kayo nakakabuo ni Gardo? Hindi pa nga eh, pero gusto na rin namin magkaroon ng anak. Alam mo, mukhang kailangan mo na rin maghanap ng asawa para may makakatuwang ka sa buhay. Oo nga eh, huwag ka mag-alala pare, darating rin tayo dyan. Di ba, Lusyang? Oo, syempre. Darating ka rin dyan. Makisig ka naman eh. Umalis na rin si Edgar nang makakain ng tanghalian at nagpaalam rin si Lusyang para pumunta sa kanyang mga kaibigan dahil may pagkikwentuhan daw silang kung ano-ano. Ako naman ay dumiretso na rin sa sakahan para ipagpatuloy ang naudlot na gawain. Nang kinagabihan, nakauwi na ako sa aming bahay. Ngunit wala pa rin si Lusyang. Oh, mahal. Andito ka na pala. Akala ko'y gagabihin ka. Mahal, saan ka ba nang galing? Diyan lang sa may kapitbahay natin. Kanina Ate Puring. May pagkwentuhan lang. Ah, talaga? Ang tagal naman ng kwentuhan nyo. Ganun talaga. Marami silang nasagap na kwento-kwento eh. O siya, huwag ka na masyado magtanong, mahal. Maghahanda na ako ng pagkain. Hindi na ako masyado nagtanong kay Lusyang kung bakit siya ginabi. Dumaan ang maraming araw at napapansin kong laging ginagabi ng uwi si Lusyang. Kaya sa isang malamig na bilog ang buwan ay kinumpronta ko si Lusyang. Saan ka ba nang galing, Lusyang? Kanina Ate Puring nga. Bakit ka ba kasi tanong ng tanong? Dumaan ako kanila Ate Puring kanina para sunduin ka dahil sabi mo kaninang umaga ay pupunta ka ulit sa kanila. Pero wala ka naman doon at matagal ka na daw na hindi dumadaan doon. Saan ka ba talaga nang galing, Lusyang? Naudlot ang aming pag-aaway nang biglang may parang bumagsak na malaking bagay sa aming bubungan. At parang hinahalukay ang aming bubong na gustong makapasok. Nangamoy bulok na karne at bigla na lang kami nagulat nang humiyaw ito na parang halimaw. Balak ko sanang labasin ito habang daladala ang itakatkarit ko. Pinigilan ako ni Lusyang dahil hindi namin alam kung ano ang nilalang na iyon. Ngunit hindi ako nagpapigil. Paglabas ko ay nakita ko ang nilalang sa aming bubungan. Lumukso ito sa harapan ng bahay namin at nakita ko ang buong pagmumukha nito. Anyong halimaw, mabuhok at namumulang mga mata na may matatalas na pangil at kuko. Tumutulo rin ang malagkit na laway nito nang bigla na lang magsalita ang halimaw. Ha 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 ha! Ang bango-bango ng asawa mo, Gardo! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Aswang ka! Ha 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 ha! Hindi mo ba alam na buntis ang iyong asawa? Ha? Buntis ang aking asawa? Kaya pala nandito ka? Oo, at iyan ang magiging hapunan ko sa gabing ito. Lumabas na rin si Lusyang para masaksihan ang mga pangyayari. Lusyang, buntis ka pala? Huwag ka mag-alala. Poprotektahan ko kayo ng magiging anak natin. Anak? Anak mo? Ha 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 ha! Diyan ka nagkakamali.
mali, Gardo. Hindi mo anak ang pinagbubuntis ni Luciang. Dahil ang tunay na ama ay ako. Ha ha ha. Ano? Paano mo magiging anak to? Ha 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 ha. Wala ka talagang kaalam-alam sa mga nangyayari, Gardo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ruin? Aswang ka? Anong ibig niyang sabihin, Luciang? Magsalita ka. Sabihin mo ng totoo, Luciang. Pasensya ka na, Gardo. Nagawa kong pagtaksilan ka. Nung pumunta kami ni Ate Puring sa palengke para mamili, andun rin pala si Ruin at nakipagkilala sa amin. At nang maging magkakilala kami ni Ruin, ay naging tuloy-tuloy na ang aming pag-uusap. Hanggang sa akitin na niya ako magkita araw-araw. Mahal, pasensya na talaga. Kaya pala gabi ka na umuuwi. Ngayong alam mo na ang lahat, Gardo. Ibigay mo na lang ang iyong asawa sa akin at iiwanan kita ng mapayapa. Hindi ko magagawa yan, Rowan. Ha? Napatumba ako sa lakas ng pagkakasipa sa akin ng aswang. At pasugod na ang aswang sa akin para tapusin ang buhay ko nang biglang, Gardo! Luciang, mahal ko. Gardo, mahal. Pasensya ka na sa mga nagawa ko. Tandaan mo parati na mahal kita kahit nagawa kitang pagtaksilan. Dahan-dahang pumikit si Luciang at nawalan ng buhay ang aking asawa. Pagkatapos kitang patayin, Gardo, ay sunod kong kakainin ang nasa sinapupunan ng iyong asawa. Anak mo yung gusto mong kainin. May mga ganong uri talaga ng aswang, Gardo. Marami ka ng kasalanan sa akin. Isa lang ang makakalabas ng buhay sa atin dito. Aswang. Napatay ko ang aswang. Ngunit natalo ako ng aswang nang kunin ito ang lahat sa akin. At ang pangyayaring ito ay lagi na sa aking nakakapit.